Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang Microsoft Word. So, dito sa video na ito ay gagamit lang tayo ng web browser or pwede mo namang i-download ang Microsoft app sa iyong Microsoft Store. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano i-download ang app. Okay, so buksan mo lang ang iyong Microsoft Store. Pagkatapos niyan ay gamitin mo lang ang search bar sa itaas at i-type mo lang dito ang Microsoft Word. Okay, so makikita mo na itong application. Click mo lang yan. Tama. So, pagkatapos mo makita ang app, dito makikita mo ang Get Microsoft 365 Personal at kailangan mong magbayad ng $99.99 per year. Okay? So, sa monthly naman, may choice kang magbayad ng $9.99 per month. So, click mo lang ang buy option at makikita mo na dito lahat ng included kapag nagbayad ka sa plan na ito. Okay, so dito sa video ay gagamitin lang natin ang free na nasa web browser. So, type mo lang, buksan mo lang iyong web browser at magbukas ka ng tab at i-type mo lang dito ang Microsoft Word. Okay, so pagkatapos nyan ay kailangan mo lang mag-sign up sa iyong account. Okay, so kung may account ka na, kailangan mo lang mag-login. Okay, so ano nga ba ang Microsoft Word? Ito ay isang word processing software na ginagamit para gumawa, mag-edit at mag-format ng mga document tulad ng resume, reports, letters at iba pa. So, madali lang itong gamitin at may mga tools na nakakatulong para maging mas maayos at professional ang iyong mga gagawin. Okay, so paano nga babuksan ang Microsoft Word? Kailangan mo lang i-click ang Start menu or create a blank document or pwede ka rin mag-upload ng file. Okay? Pagkatapos yan, ay pwede ka rin pumili ng template sa resume, report, letter. Okay? So, dito gagawa lang tayo ng blank document. So, click lang natin itong option na to. Okay? So, click mo lang ang create blank document. Okay? Pagkatapos yan, dito sa section na ito, makikita natin dito ang title bar. Okay, so ito ang interface. So, sa title bar, makikita natin dito ang pangalan ng document. So, kailangan lang natin lagyan ng pangalan ng document na ito. Okay, pagkatapos niyan, sa ribbon naman, menu ng tools, home, insert, layout, review, and view. Okay, so andito ang home page. So, kapag may insert ka ng images or photos or drawings, pumunta ka lang sa insert section. Sa layout naman, dito ka makakahanap kung anong margins ang pipiliin mo. So, may normal, narrow, moderate. So, gagamitin lang natin ang narrow. Sa orientation naman, may portrait at landscape. So, pipiliin lang natin dito ang portrait. Ayan. So, sa size naman, pwede kang pumili dito may letter, legal, executive, A4, A5. So, letter lang ang pipiliin natin. Okay, so kung gusto mo naman maglagay ng columns, may columns dito. So, may 1, 2, 3, left and right. At kung gusto mo maglagay ng more columns, click mo lang itong more columns dito. Okay, so mga basic lang yan na kailangan mong malaman. Okay, so dito naman sa workspace, ito ang workspace kung saan ka magsusulat. So, type mo lang dito ang iyong content. Okay? For example, gumagawa ka ng research paper or ginagamit mo ang Word, ang Microsoft Word para mag-take note. So, type mo lang dito ang iyong type your details. Okay. Make sure mo lang na tama ang details na ilalagay mo dito. Ngayon, kung gusto mo naman palitan ng iyong font style, punta ka lang dito sa iyong homepage. Okay? So, makikita mo dito ang iyong font style. Ayan. So, dito, makikita natin ang free fonts na pwede mong gamitin. Okay. So, ang pinakasikat, I think, ay ang Arial. So, click lang natin, search lang natin dito, Arial. Okay. Ngayon, sa size naman, click mo lang ang size ng iyong font or ng iyong text. Okay? So, pagkatapos yan, pumunta naman tayo dito sa kanyang basic functions. Okay. Sa pagsusulat at pag-edit, i-type lang ang gamit ang keyboard mo. So, gamitin ang backspace o delete kung may mali.
So, type mo lang dito lahat ng details na kailangan mong i-type. Okay? Tapos, gamitin mo lang ang iyong keyboard. So, sa pag-save naman, kunyari, tapos ka na gumawa ng iyong content. Okay? Tapos ka na gumawa ng iyong content. Click mo lang itong file option na nasa itaas. Okay? Or pwede mo rin i-click sa iyong keyboard ang Control plus S. At automatic na masasave mo ang iyong document. Okay? So, kailangan mo lang pumili ng folder at pangalan ng file. So, kapag click mo itong file option, makikita mo dito ang export or share option. So, sa export naman, pwede mo i-download as PDF, download as PDF with comments, or download as ODT, or export to Kindle. Okay? So, sa kanyang version history naman, kunyari, biglang nawala lahat ng sinulat mo dito. So, subukan mo pumunta sa kanyang version history at doon pwede mong ma-retrieve ang ibang contents na nawala kung available pa sila. Okay. So, ngayon, sa pag-format ng text, okay, nasa home tab, okay, again, dito natin yan makikita. So, kung gusto mong i-bold ang iyong text, kagaya nitong words na nandito, click mo lang itong bold at automatic na magiging bold ang iyong text. So, kung gusto mo naman palitan ng kulay, kunyari, ginagamit mo ang word sa pag-review, so, kailangan mong i-highlight some text na dito, click mo lang yan at makikita mo dito ang kulay ng iyong text. Okay, so papalitan natin siya ng kulay. Okay. Ngayon naman sa paragraph, sa iyong paragraph formatting. So, dito naman sa iyong paragraph formatting, may alignment, bullets and numbering, and line spacing. Okay. So, dito mo yan makikita. Okay. So, dito sa section na ito. Okay. So, dito may bullet point library ka kung anong bullet point ang gusto mong gamitin or bullet icon ang gusto mong gamitin sa iyong Word. So, for example, ito ang gusto mong gamitin. So, automatic na yan na makikita mo dyan sa section na yun. So, papalitan muna natin ang kulay ng ating text. Okay, so sa space alignment naman, pwede kang pumunta dito kung gusto mo naka-justify ang iyong content. Okay, so dito mo lang yan kailangan palitan. Okay, sa paragraph style naman, pumunta ka lang dito. Okay, at makikita mo na itong mga options na nandito. Okay, so sa ngayong 2025, may mga useful features. Okay, so bago natin iyan ang video, kailangan nyo itong malaman. So katulad ng dictate or voice typing, so pwede kang magsalita at si Word na ang magsusulat. Make sure mo lang na may microphone ka or gumagamit ka ng iyong headphone or iyong earphones para mas maintindihan ni Word kung ano ang mga sinasabi mo. So, Smart Lookup naman, mabilis mag-search ng word, meaning, at info. So, pumunta ka lang dito sa itaas at search mo lang ang mga word na kailangan mo. Okay? So, kapag tapos ka nang mag-type dito lahat ng iyong content, syempre, alam mo na kung paano maglagay ng elements, lahat ng words. Ngayon, kung gusto mong i-share ang iyong ginagawa, click mo lang itong share option. Okay? Tapos, click mo lang itong share at pwede mong i-manage dito ang access. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!